Fiang, Jan, Jazz, ngayon ay bibigyan ko kayo ng maikling pagkakataon para manawagan sa taong bayan kung bakit nila dapat kayo iligtas. Fiang. Sa mga sumusuporta po sa akin, thank you so much, especially sa mga family ko and friends. If gusto niyo po akong iligtas, thank you. If not, thank you pa din. Yun lang po. Salamat, Fiang. Jan. Thank you po sa mga sumusuporta sa akin, lalo na yung yung family ko at mga loved ones ko, at sana po mabigyan niyo po ako ng second chance na mag-stay dito sa bahay ni Kuya. Salamat, Jan. And Jazz. Hi everyone! So I would like to say thank you to everyone who continue to support me and even to every one of us. I hope that you'll help me in terms of not ending my journey here inside the house. But I hope that you also continue to pray for me and for everyone else. That's it. Thank you. Thank you, Jazz. Maraming salamat, nominees. Magkikita tayo muli sa pagtatapos ng linggo kung saan isa sa inyo ang lalabas na ng bahay ni Kuya. Hanggang dito na lang, housemates. Good luck. Buo na nga ang listahan ng mga nominado at yan ay sina Fiang, Jan at Jazz. Bakit nga ba sila ang napili ng mga kasama? Pilipinas at Team Online, silipin natin. Binibigyan ko po ng 1 point Kuya si Fiang. Yung mga biro niya po, nakaka-offend na ng ibang housemate. 2 points si Jan Kuya. Feeling ko po ngayong week hindi niya po nagampanan ng maayos. Pagiging leader ng basketball team. 1 point po si Binsoy Kuya. Yung tinuturo niya pong jokes kay Jaren po Kuya is nakaka-offend na po sa aking part Kuya. 2 points si Fiang Kuya kasi po may mga paghampas po siya sa akin Kuya na hindi ko nagugustuhan. 1 point si Fiang. Her jokes are quite offensive. Hindi lang sa akin but also to some other people. Binibigyan ko po ng 2 points si Jan dahil he's impulsive and he acts on his emotions rather than logical thinking. Ang 1 point si Jan po Kuya because in our basketball task po, he doesn't follow the team's plan po Kuya, kaya nagugulat po yung whole team. 2 points si Ate Colette po Kuya. Makalat po siya sa kwarto. 1 point si Dylan po kasi sometimes yung mga jokes niya po kay Colette is very offensive po. 2 points si Ate Jazz. Masyado na po siyang nawawala ng respeto sa nakakabata sa kanya. 1 point si Jan dahil as weekly task leader, napansin ko na siya pa yung hindi sumusunod sa mga rules. Binibigyan ko po ng 2 points si Fiang dahil kahit napag-usapan na namin, girls, she can be unsanitary at some point. 1 point to Fiang. Say during the task, she got very easily distracted. She wasn't taking it too seriously. 2 points to Jan po Kuya. A lot of the time, he tends to distance himself from other housemates, and I think it definitely affects the dynamic in the house. Binibigyan ko po ng isang puntos Kuya si Kai. Unbothered po siya. Strong po yung personality niya at madiskarte din kong bata. 2 points si Dylan Kuya. Dito po sa nagdaang weekly task, masyado po siyang naging stricto sa aming mga players. 1 point po si JP po dahil di ko pa nagugustuhan yung kapag kumakain po hindi niya po naiisip na meron pa pong iba na hindi pa po nakakakain. 2 points po si Jan po Kuya. Di ko po nagugustuhan yung the way po siya mag-utos Kuya. 1 point si Colette po Kuya dahil lagi na po siyang nagmumura po Kuya. 2 points si JP Kuya dahil hindi po siya tumutulong sa gawaing bahay Kuya. 1 point po kay Fiang. Kasi minsan po Kuya nakakapagsalita po siya ng mga words na nai-misinterpret ng iba. 2 points si Ate Jazz Kuya. Feeling ko hindi po siya totoo. Binibigyan ko po ng 1 point si Fiang. Kapag po kami ay nasa girls' bedroom, hindi po siya masyadong nakikisalimuha sa amin pong mga babae. Binibigyan po namin ng 2 points, Kuya, si JM. Napakadalang po namin siya nakitang tumulong sa gawaing bahay po.